Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Johanna Linggo at sa video na ito ay tatalakay natin ang rekomendasyon at conclusion sa pananaliksik. Una, pagbuo ng rekomendasyon. Ang rekomendasyon ay ang pagbibigay ng isa o ilang solusyon sa pagtugon ng kinakaharap na suliranin sa isang pag-aaral o pananaliksik. Kinakailangan itong may sapat na batayan tulad ng mga datos at resulta ng pag-aaral. Layunin nitong magmungkahi ng mga hakbang na makatutulong sa paglutas ng natuklasang problema. Sa research, ang rekomendasyon ang tulay mula sa teorya papunta sa aksyon. Ibig sabihin, dito natin sinasabi kung ano ang maaaring gawin base sa nalaman natin. Kung walang rekomendasyon, parang kulang yung pag-aaral dahil walang malinaw na direksyon kung ano ang susunod na hakbang. Pangalawa, mahalagang katangian ng rekomendasyon. Nakabatay sa mga natuklasan at resulta ng isinagawang pag-aaral. Praktikal, makatotohanan at maaaring maisagawa. May malinaw at lohikal na paliwanag. May kaugnayan sa suliraning tinatalakay. Kapag gumawa ng rekomendasyon, mahalagang isipin kung sino ang gagamit nito. Kaya dapat realistic at akma sa sitwasyon. Hindi lang sapat na tama ito sa papel. Kailangan itong gumana sa totoong buhay. Dito rin nasusukat kung gaano kaingat at responsable ang mananaliksik. Pangatlo, mga dapat tandaan sa pagbuo ng rekomendasyon. Hindi dapat gumawa ng rekomendasyon na hindi nakita o napatunayan sa pag-aaral. Dapat direktang tumutugon sa suliranin ng pananaliksik. Maaaring magsilbing batayan para sa mga sumusunod pang pag-aaral. Dito pumapasok ang disiplina sa pananaliksik. May hangganan ang pwedeng sabihin ng mananaliksik. Hindi dahil may magandang ideya tayo ay isasama na agad. Kailangan laging igalang ang datos dahil dito ang pundasyon ng kredibilidad ng pag-aaral. Pang-apat, hakbang sa pagbuo ng konklusyon. Una, balikan ang suliranin, layunin at mahahalagang bahagi ng pananaliksik. Pangalawa, ibuod ang mga natuklasan batay sa pagsusuri at resulta ng datos. Pangatlo, iugday ang mga datos, teorya at patunay sa malinaw na pahayag. Pang-apat, bumuo ng malinaw, maayos at tiyak na pangwakas na pahayag. Ang konklusyon ay parang naglalagay ng linya sa dulo ng kwento. Hindi na tayo nag-e-explore ng bago. Sa halip, pinapakita natin kung ano ang napatunayan. Dito rin nakikita kung malinaw bang nasagot ng pag-aaral ang mga tanong na itinakda sa simula. Panglima, kahalagahan ng konklusyon. Nagbibigay linaw sa kabuuang resulta ng pag-aaral. Nagsisilbing buod ng buong pananaliksik. Ipinapakita ang pangkalahatang pag-unawa ng mananaliksik sa isinagawang pag-aaral. Para sa maraming mambabasa, ang konklusyon ang unang tinitignan, kaya kung malinaw ito, mas madaling maintindihan ang buong pananaliksik. Dito rin nakikita kung may sanaysay ba ang ginagawang pag-aaral at kung may naiambag ba itong kaalaman. At ang panghuli ay ang buod. Ang rekomendasyon at konklusyon ay mahalagang bahagi ng pananaliksik sapagkat ipinakita nito ang mga natuklasan, mungkahing solusyon batay sa datos at malinaw na buod ng pag-aaral. Kung pagsasamahin, ang rekomendasyon ang nagsasabi kung ano ang pwedeng gawin pagkatapos ng pag-aaral, at ang konklusyon naman ang nagsasabi kung ano ang napatunayan. Pareho silang nagpapakita ng lalim at kalidad ng isang pananaliksik. Sa madaling sabi, ang pananaliksik ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng sagot, kundi pati sa pagbibigay ng direksyon. At dito nagiging mahalaga ang rekomendasyon at konklusyon. Sana ay mayroon po kayo natutunan.